Ika-30 kabanata, si Huli. Lumaganap agad sa buong bayan ng San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakadakip kay Basilio. Nagkaroon ng iba't ibang balita dahil ang iba'y nagdaragdag ng kanilang kuro-kuro. Marami naman sa mga nag-uusap-usap na lalaki ang hindi naniniwala na ang nangyari kay Basilio ay parusa ng Diyos dahil alam nilang tahimik at maingat ang binata. Sinabi nilang ang nangyari dito'y paghihiganti ng mga praile dahil sa pagkakatubos niya kay Huli, ang anak ng tulisang mahigpit na kalaban ng isang malakas na korporasyon. Ang naisip naman ni Hermana Penchang ay maigi raw at wala na sa kanyang pangangalaga si Huli dahil ayaw niyang kalabanin ang mga praile. Ngunit ang totoo ay nanghihinayang siya sa paglaya nito. Inaako kasi ng dalaga ang pagdarasal at pag-aayuno niya. Naniniwala kasi siyang maaari ang gayon dahil ipinagdarasal ng mga praile ang mga tao at inaako ng Diyos ang kasalanan ng sangkatauhan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirhan ni Huli at ng kanyang ingkong, ay makalawang ulit na sinabi ni Hermana Bali ang balita dahil tila nabingi siya at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso. Bumalong ang walang patid na luha sa kanyang mga mata. Nagunita niya ang kaawa-awang kalagayan ng kasintahan. Wala nang kakalinga dito dahil patay na si Kapitan Tiago at wala ring ninong na pwede sanang humingi ng katarungan para sa kalayaan nito. Sumagi sa kanyang isip si Padre Camora, subalit ayaw niyang humingi ng tulong sa prailing iyon. Nang dakpi ng kanyang ingkong upang palitawin ng kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Nagpasalamat siya sa praile, subalit hindi ito nasiyahan sa simpleng pasasalamat lamang. Kaya magmula noon ay pinilit na niya itong iwasan. Nagambagan ang mga kakilala ni Basilio, subalit hindi pa iyon umabot sa 30 piso. Kaya umisip na lamang ng ibang paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawani para sa mahihirap. Sinunod nga ni Huli ang Hermana. Nagtungo sila doon, ngunit walang nagawa ang kawani. Ang bilanggo daw ay nasa Maynila at hindi umaabot doon ang kanyang lakas. Ipinayo na lamang niyang kausapin daw ang hukom pamayapa. Ang hukom naman, habang nakikinig sa sinasabi ni Hermana Bali ay nakatitig lamang kay Huli na nooy hiyang-hiya at nakayuko lamang. Ipinayo nitong kay Padre Camora sila humingi ng tulong at may pasaring pang sinabi. Alam niyo ang lakas niya. Napalabas sa bilangguan ng inyong nuno. Hindi umimik si Huli, ngunit minabuti iyon ni Hermana Bali. Kaya handa siyang sumama sa dalaga sa bahay ng praile. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Alam ni Hermana Bali ang dahilan. Sapagkat si Padre Camora ay tinatawag na kabayo at talagang malikot sa babae. Huwag ka matakot, kasama mo ako, aniya sa dalaga. Tumangging sumama sa kumbento si Huli. Ang totoo ay sinusumbatan siya ng sariling budhi. Hindi siya humingi ng tulong sa kura upang mailigtas ang ama at saka ngayon lalapit siya upang iligtas si Basilio. Hindi niya magagawa iyon. Pagtatawanan siya at kukutyain, hindi lamang ng sangkatauhan kundi pati na rin ni Basilio. Magbibigti na muna siya at tatalon sa alinmang bangin bago mangyari iyon. Nang gabing iyon ay nakatatakot na panaginip ang gumising sa kanya. Wari nakaririnig siya ng mga putukan at tinutugis ng mga gwardya sibil ang kanyang amang tulisan at nagbago ang larawan, naging si Basilio na nag-aagaw buhay, siya ang sinisisi. Bumangon siya at nagdasal, lumuha at tinawagan ng inang namayapa na. Marahil kung hindi lamang gabi ay nagtungo siya sa kumbento. Sumapit ang kinabukasan. Ang kagandahan ng umagay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit may balita kinahapunan. 6 na tao ang ipinabaril ng hapong iyon. Nang nagbubukang liwayway ay nagkaroon na naman siya ng bagong pag-asa. Hindi siya bumaba ng bahay o nagtungo sa simbahan. Nagdaan ang mga araw sa kanyang pagdarasal, pagtawag sa Diyos at paghingi ng kamatayan. Ang umagay nagbibigay sa kanya ng pag-asa ng isang himala. Ayon sa mga balitang mula sa Maynila ay nakalaya na ang ibang bilanggo maliban sa isa. Nangatal si Huli kaya muling nanaginip ng gabing iyon. Nakikita niya si Basilio na nag-aagaw buhay at may tama ng punlo. Waring naririnig niya ang tinig nito. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin. Sa huli, isang manlalakbay na galing sa Maynila ang nagbalitang ang mga bilanggo ay pinalaya na maliban kay Basilio na walang tumulong. Kumalat ang balita sa Maynila na si Basilio ay ipatatapon daw sa Carolinas. Ang balitang iyon ang tumapos sa takot ng dalaga. Agad siyang nagpasama kay Hermana Bali sa kumbento, nag-ayos siyang mabuti, isinuot ang pinakamaganda niyang damit at nagkunwaring masayang masaya, ngunit nang matanawan niya ang kumbento ay nangatog ang kanyang tuhod at nagyaya ng umuwi. Kinailangan pang payapain ang kanyang loob at pangakuang hindi siya iiwan ni Hermana Penchang.
Nang dumating sa pinto ng kumbento ay mahigpit na tumutol sa pagpasok si Huli. Kinakailangan pa siyang itulak, hawakan sa bisig at hatakin. Siya, bumalik tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio. Kapag patay na siya at saka ka magsisi. Tumalab sa kanya ang mga pananalitang iyon. Pikit mata siyang pumasok sa kumbento na kasunod ang hermana. Pagsapit ng gabi ay marahang pinag-uusapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Pagkaraan noon, isang matandang lalaki ang nagpunta sa kumbento. Nagsisisigaw, iniuumpog ang ulo sa pinto at nagtutungayaw na tulad ng isang pipi hanggang sa ipagtabo yan sa pamamagitan ng palo. Sa gayoy nagpunta siya sa bahay ng Gobernador Silio ngunit wala raw doon dahil nasa kumbento. Nagtuloy naman siya sa Teniente Mayor ngunit nasa kumbento rin. Kaya ang matanda ay nagbalik sa nayon at ngumungoy-ngoy na tila isang bata. Nang ikawalo ng gabi ay nabalita ang mahigit sa 7 prayle na galing sa mga kalapitbayan ang nasa kumbento at nag-uusap. Kinabukasan, si Tandang Selo'y tuluyan nang nawala sa nayon, dala ang kanyang sibat sa pangangaso.